Kaya, mga kaibigan, kumusta sa lahat? Ngayon kami ay kumikita muli sa binary options. Ang isang diskarte sa pangangalakal batay sa mga moving average ay ang pinakasimpleng bagay na maaaring mangyari sa iyo. At ngayon ay matututuhan mo ang tungkol sa diskarting ito, sa tulong kung saan maaari mong tumpak na matukoy ang trend ng 70% ng tama at magbukas ng mga trade sa tamang direksyon. Sa pangkalahatan, itinakda namin ang unang moving average at ang dalawa ang moving average. Susunod, baguhin ang tuldok sa isang nakatakda para sa akin. Iyon ay, tingnan ang sitwasyon dito. Ito ay ipapakita ng bahagyang naiiba sa bawat chart. Pagkatapos ay baguhin namin ang estilo. Itakda ito sa pula. Pagkatapos ay baguhin ito sa M at isave. At ngayon mga kaibigan, maaari na tayong magsimulang mag-trade. Tingnan mo ang bawat intersection na nakakakuha tayo ng signal. Ang pinakamahalagang gawin dito ay ang magtakda ng tamang oras ng pag-expire. Ibig sabihin, harapin natin ang sitwasyong ito partikular. Tingnan mo, may intersection dito. At kung nagbukas kami sa iyo sa puntong ito sa kandilang ito ng 1 minuto pababa ng 1 minuto, ito ang aming yugto ng panahon. Ibig sabihin, dito tayo makakakuha ng 100% plus. Dagdag pa, walang intersection, nagkaroon ng pababang paggalaw. Ang pababang paggalaw ay maaari ding magbukas. Ngunit kung nagtatrabaho tayo sa mga intersection, pagkatapos ay hintayin natin ang intersection ng mga moving average. Dito rin makikita ang mga intersection sa puntong ito. Sa kandilang ito nagbubukas kami sa pinakamababang punto. Kaya, mga kaibigan, kunin natin ang asset na ito, magbukas ng deal dito. Ang unang deal ay para sa US$ 100. Ang oras ng pag-expire, gaya dito nakakakuha tayo ng 1,000% na neto plus kinukuha natin ang tubo. Gaya ng nakikita mo, napakasimpleng gamitin. Maghintay para sa intersection, magbukas ng mga trade, lumipat sa isang asset kung saan mayroon ng magandang sitwasyon sa pangangalakal. Well, mga kaibigan, masasabi kong nakatanggap kami ng net plus na US$72 sa itaas. Itinakda namin ang halagang ito at lumipat sa susunod na asset. Aayusin din namin ang sitwasyon at magbubukas ng deal. Kaya, mga kaibigan, nagtatrabaho kami sa asset na ito. Swiss franc Japanese yen. Tingnan mo, may intersection lang na nagaganap. Masyadong matalim pababang presyo salpok. Marahil ito ay magiging mapanganib dito, dahil pagkatapos ng matalim na salpok, dapat mong malaman, mayroon kaming magandang rollback at ngayon ay nagkaroon ng rollback. Ang anino ng kandila ay nasa ibaba, ngunit kami ay nagbubukas pa rin sa pababang intersection ng 1 minuto sa puntong ito. Tingnan, ang intersection ay nangyayari, nagbubukas kami ng pababang kalakalan sa isang matalim na salpok ng presyo. Iyon ay, ang presyo ay nakumpleto na ang book ng paggalaw. Iyon ay, sabihin natin, kung binuksan natin sa gitna ay kumita. Kaya, mga kaibigan, ito ay isa pang plus, at dito kami ay napakaswerte sa kadahilanan na, una, ang impulse ng presyo ay pababa. Ang presyo ay lumapit lamang sa antas ng suporta at naganap ang isang pagbabalik. At pareho lang, ang aming transaksyon ay maaaring sarado sa pula kung ang pagbabalik ay tiwala. Ngunit, gayunpaman, ang selling pressure ay gumaganap ng isang mahalagang papel at sa makatuwid ang aming transaksyon ay natapos na may plus na US$368 sa aming balance. Itinakda namin ang halagang ito at lumipat sa susunod na asset. Kaya, mga kaibigan, magtrabaho tayo sa asset na ito dito. Gamitin natin ang sentido komun, bukas dito, sa sitwasyong ito, bumili ng $68 sa loob ng 1 minuto at tingnan ang resulta. Dito ko binuksan sa pag-asa ng isang pagbaliktad ng presyo na, sa pamamagitan ng paraan, ay nangyayari na, ngunit hindi kami sigurado, tingnan natin ang resulta. Kaya, dito kami nakakuha ng isa pang net plus ng $431 sa aming balanse. Mga kaibigan, isang magandang resulta tulad ng makikita mo dito. Nagawa naming ayusin ang sitwasyong ito sa kabila ng katotohanan na ito ay napaka-ambiguous at napakadelikado. Gamitin ang diskarting ito at kumita ng pera ng may kasiyahan. Salamat sa lahat ng nanood. See you again.